Guys, welcome back to my channel, Nib TV. So ngayon guys, mayroon akong isang gagawing unboxing tsaka review. Pero bago tayo mag-umpisa, isa muna maikling intro. Bali ito guys ang i-unbox ko tsaka i-review. In order ko sa Temo, parang gaya rin ito, parang katulad ito ng mga ng mga Shopee tsaka Lazada, pero sa ibang bansa guys. Ewan ko lang kung saan bansa, Singapore ata to So bali ang in order ko guys is camera. Ayan, camera. So dumating siya, kararating lang kanina, so ngayon ko lang siya bubuksan. So try natin guys kung okay ba tong camera. There is an arrow on the small switch on top of the housing. Blah blah blah. Use your finger to push. Ito na nga yun. Kanina yung inaano ko yan. There's an arrow. Ayan. Use your finger to push. Open the waterproof housing. Wow, waterproof pala to guys. So mamaya guys, testingin natin kung talagang waterproof to. Lalagay tayo ng tubig sa tabo. Titingnan natin kung talagang hindi mababasa yung camera sa loob. Okay, para ma-proof. Pero masaya ako guys kasi talagang may camera. Kasi usually nababasa ko, walang camera sa loob. Case lang pala binili. Yun pala, tinignan ko yung mga remarks na iba. Sabi doon, bago nyo kasi, bago nyo bilhin, basahin maigi. Kasi minsan nakalagay lang doon, camera case lang. Kung hindi mo nabasa yun, nakala mo may camera, tapos in-order mo yun, malaking problema. Ito, binasa ko talaga ito may camera daw talaga sa loob. So ito, tulak. Saan ba yung ating kung paano siya buksan. Paano yung direction niya. So ito, ibig sabihin yung likod ang aangat. Ito yung harap, ito yung aangat, likod. Siyensya na guys kasi siyempre muna natin to. Hindi pa natin kabisado, baka masira natin. Aangat itong likod. Parang mahirap parang ayaw umangat. Ayun. Ganun guys. Yun. Okay. Yes. Yan. Ayun. Ang cute naman ng camera niya. Ayun. May charging port dito guys sa gilid. Tingnan nyo. Ayun dito yung charger. Okay. Type C. Okay. Okay. So lagay muna natin yung battery. Ito yata yung battery niya. Parang dito yung battery. Okay, yun. Ang loob ganyan. Tapos yung battery kanina, sana ba yun? Yung kudrado kanina maliit. Ito. Oops, meron pang talagang may pa siya, may tatanggalin pa tayo para sa terminal. Ay, hindi na. Yata yan. Ayan ang hawakan. Para mahila na patas. Ito yata tatanggalin. Ito. Sa terminal. Okay. Ngayon, ganyan. Pag ganyan ang pasok. Tama ba? Ang battery charger niya yung sa cellphone, yung ginagamit sa cellphone. Okay. So, yan ang hilaan. Tapos, isara muna natin.
Alright. Charger. Type C. Sana guys ma-charge siya, no, para maano natin. Ito kahit na hindi ko na ipakita sa inyo guys kasi bahala na to kung paano ko gagamitin. Ito lang yung camera. Yung ipapakita ko sa inyo, matest natin kung talagang legit siya. Tapos mamaya testing natin kung talagang waterproof. Okay, so lagay muna natin to rito para lumuwag-luwag. Okay, gamitin ko muna yung charger ng aking cellphone. May kasama pa pala siyang ganito guys sa loob. Parang yung mga pang repair ng cellphone. Ito muna, dito ko muna yan, no. Bali ito guys, gagamitin ko to guys kasi parang sports camera. Pwede yan pang outdoor, pwede rin pang vlog. Pwede ko siyang gamitin sa vlog, mga vlogging ko. Okay, meron siyang ano dito guys. Kailangan pala may card pa yan, kasi dito niya i-record pag meron tayong yung dito yung card na maliit. Okay, sige. Meron man yata akong card na ganun. Ayan, so charge muna natin siya guys. Ayun guys, so ayan, umilaw siya. Okay. So, wow, ang ganda. So, legit talaga guys. Ayan, oh. Oh. Kita niya yung malinaw. Ang ganda ng niya, oh. Kasi HD nga eh. HD camera, yan, nakasulat sa niya. HD. Saan ba yan? Ayan, oh. HD 1080 pixels. So legit siya guys. Ang linaw. Pwede talaga magandang pang vlog to guys. Ayan. So happy ako kasi talagang totoo yung camera. Kasi nung una nag-aalanganin ako, may camera kaya sa loob yun, baka mamaya yun pala meron talaga. So yan guys, para hindi masyado humaba ang ating video, i-test ko muna sa kanyang pagka waterproof. Masaya ako dahil power up muna natin. Okay, ayan. Pasada muna natin yung mga ibang niya, parts niya. Bali itong kanyang pinaka lens, ito yung power button, tsaka mode button na rin. Tapos ito yung kanyang up, down, yung direction ng pag ka ng menu. Tapos ito yung kanyang speaker. Tapos dito sa harap is yung light kanina rito na red, pag nakasaksak ang charger, yung charging charging indicator. Dito naman sa baba yung operation indicator in blue. Pag naka blue, ibig sabihin naka-open yung camera o kaya yung mga menu. Tapos ito yung kanyang pinaka screen. So yan, marami pa siyang dito naman sa kanyang case, may mga button dito na bali nagko-corresponds lang siya dito kung ano yung button dito. Halimbawa ito, dito nakalagay, dito yung lens, dito, itong button na ito yung power, tapos ito yung up and down, tapos ito yung sa screen. Ayan, so madali lang yung operation niya. Tapos ito mga naman to, yung mga parts niya, yung details ng para pag-assemble, hindi na natin take up yan guys kasi self-explanatory naman yon. Pati itong mga ibang mga mode niya, subukan natin muna yung power on, para makita lang natin. Yan, may konting charge na siya, kaya okay na yan.
Yan. Tapos, yung mode, ito, pwede siyang maging mode. Pag pinindot natin yan, magbabago. Ayan o. Mag-iiba na yung mode niya yan. Tapos, ito yung OK button. Yan yung parang yung mag-ano ka dyan, yung halimbawa ganyan. Ayan. Ayan. Yung menu niya yan guys. Yan. Yung, ito yung up and down. Ayan. Teka, hindi natin masyado hindi siya nakapo. Ayan. Ayan. Hindi nyo guys makita no kasi sa reflection ng ilaw. Ayan. Bali ito yung pinaka choices sa menu niya. Ayan, meron siyang size. Tapos may delay capture. Kung ilang ngayon naka-off siya. Kung ilan yung capture na gusto niya delay. Ayan, kasi capture setup siya. Tapos pag pinindot mo ulit ito, menu. Ayan, sa sounds. Kung gusto mo mag-setup ng sounds. Tapos ibang menu uli. Ayan, pag magpe-play. Halimbawa, may recorded na video ka na or sound, pwede mo i-play. Tapos ito, pag mag-take ka ng video, kailangan merong icon ng camera. Ayan. Yung, yan. Tapos saka pag in-okay mo yan, under na yung magre-recording na siya. Tapos may ano pala siya, may charge pala siya guys. Ayan, no? Full charge pala siya. Tapos yung dito yan, pag in-okay mo yan, ayan pa, iba-ibang mga setups. Ito naman sa video mode, diba? Ayan, 1080, nakaset na siya. Tapos okay mo lang pag okay na yun sa'yo. Timestamp, ayan, kung gusto mo lagyan ng timestamp yung video mo, kung ano oras, tinake. Tapos yung motion detect, naka-off siya at the moment, video time. So, ito guys, di na natin masyado papasadahan to kasi gaya na sinabi ko, self-explanatory na yan. Sundin lang yung menu. Madali naman siyang matutunan kagad. So ngayon, diretso na tayo guys sa pag-testing sa pagka-waterproof para hindi na masyado mahabang ating video. Okay guys, so off ko muna siya. Ayan, sports camera siya guys kasi pwede siyang pang outdoor, pwede pang swimming. Nakalagay ito up to 30 meters ang lalim ng tubig na pwede siyang gamitin. Ayan, yung kanyang iba-ibang language din itong kanyang mga operating manual. So ngayon, ilagay natin sa case niya. Tapos dito natin malalaman kung talagang waterproof tong kanyang case. So isusugal ko na to guys. Kahit na bagong ano lang to, bagong bili at okay lang. Tetestingin natin kung talagang hindi siya papasok ng tubig. Pag pinasok sa guys ng tubig, so ibig sabihin hindi siya waterproof. At siyempre, alam niyo na ibig sabihin, sira na rin yung camera dahil mapapasukan yung kanyang circuitry. Okay, so susugal ko na. Gusto ko lang ma-prove kung talagang waterproof. Okay. Kukuha ako guys ng isang tabong tubig. Babalikan ko yan, hintayin nyo lang. Yan, kumuha na ako ng isang baso, isang tabong tubig pala. Ayan. Okay. So, moment of truth. Sira siya, kung masisira siya, kung hindi, swerte. Okay. So, check lang natin kung nasara natin na maigi. Okay naman, nakalock naman. Ayan, nakalock naman siya guys. Okay, so hindi natin siya makita dito na kasi wala pa lang So, hindi bali, ilulublob lang natin. Tapos, after 3 minutes siguro, kunin natin. So, orasan muna natin. Okay. So, 15:30, ibig sabihin, alas 3:30 ng hapon. Lublob natin, kailangan 15:33, iangat natin uli. Yan. Okay. Yan, lubog talaga natin siya. Para, yan. Hawakan ko na lang para, kasi lumulutang siya guys. So, hawakan ko na lang para, yan. Hindi siya makalutang. Okay. Orasan natin ng 3 minutes. After 3 minutes, tingnan natin kung buhay pa ba siya o hindi. Pag buhay pa siya, okay. Magandang bibigay kong review sa seller. Okay, so yan.
Hintayin lang natin mag 3 minutes. So, 15:30, no? Kailan 33. Okay. Yan guys, nakalubog yan, ha. Yan, kitang-kita niya. Yan, hawakan. Yan, ko lang, tinutulak ko lang siya guys, para hindi siya lumutang. Yan. Para sure talagang nakalubog siya. Okay. So, hintay-hintay lang tayo. Hindi ko na guys, ikakat yung time para maano natin. Talagang makita nyo na talagang tinesting natin siya ng legit. Okay. So, 31 na. Meron pa tayong 2 minutes to go. Yung 3 minutes guys, matagal na yan sa pagtitesting. Kasi kung talagang hindi siya waterproof, kahit na seconds lang, papasukan ng tubig yan. So, ayan, nakalubog siya. Ayan, ginano ko na siya. Para meron akong mapagtulakan ng ano. Kasi hindi ko sa may tulak maigi. Ayan. Ayan, nakaano siya. Ayan. Ang kitang-kita. Kalubog. Okay. So, 32 na. Meron pa tayong isang minuto. Okay lang guys. Sa akin kahit na masira siya, kung sakali mang hindi siya talaga at least nalaman ko kung nagsasabi talaga sila ng totoo na waterproof ya o hindi. Tsaka walang problema sa akin guys kahit masira siya, kasi unang-una nabili ko lang siya ng mura lang. Magtataka kayo guys, no? Paano siya nabiling mura samantalang sa mga ibang tindahan, sa iba, alba sa Shopee o sa Lazada, siguro mga yan, nasa 700 plus pataas yan, no? Nasa 1,000. Depende sa seller. Ito kasi Timo, meron akong dating mga nabili sa kanila ng mga items. Marami-rami na lang, pero mga small items lang. Kaya parang naging ang tingin nila sa akin parang good customer, kaya lagi nila ako ino-operan. Ayaw ko nga sanang kukuha sa kanila kasi malayo, matagal bago dumating, dahil kasi sinishipment pa eh. Gusto ko hindi to lang sa Philippines nanggagaling yung mga item para madaling deliver. Okay guys, 33 na. Ayan, bitawan ko na siya. Ayun, lumutang na siya. Okay, tingnan natin. Ayan, 33. So, 3 minutes pass. Charang, check natin kung buhay pa ba. Okay. Well, tingnan natin. Baba ko muna ito. Moment of truth. Malalaman natin kung napasukan ba siya ng tubig o hindi. Bunasan muna natin to. Bunasan natin yung labas. Para kahit nabuksan natin, walang water residue na papasok sa loob. So, ayan. Ano lang natin. So far, so good guys. So, wala akong nakitang tubig. Kasi kung may tubig yan guys, dapat yan, yung butas ng yung charger. Dapat may tubig na yan. Tsaka ito, dito. So, mukhang totoo mukhang legit talaga na waterproof yung case niya. Ngayon, buksan natin. Okay, kunin ko muna yung pangsungkit. Kasi nahirapan nung samay lang ito. Iano lang natin muna to. Yung pinaka switch tapos angat. Ayun. Okay, so ito guys, normal tong may basa rito sa gilid kasi syempre galing siya sa tubig. Tapos ang gagawin natin yan. Okay, tingnan natin. Charang! Uy! Tuyong-tuyo yung camera. Ayos Yan guys, kitang-kita niya na walang kabasa-basa. Walang tubig. Saka sa tagal nun, kung may tubig yan guys, yan dapat tumutulo yan dyan sa loob. Wala. Labas natin. Okay. So yan guys. Kita nyo tuyo. Tuyong-tuyo. Walang tubig na pumasok dyan.
O, diba? O, yung kanyang lens, wala ring basa. O, wala. So, totoo guys. Bilib ako dito sa case niya. Talagang legit ang kanyang pagka-waterproof. Punasan lang natin guys para yan. So, yun guys. Na-prove natin na talagang totoo. So, magandang review ang may bibigay ko rito sa seller. Okay. Ngayon, test natin kung umaandar pa ba. O natin uli. Baka mamaya o yan, gumagana pa rin. So, good pa rin. So, legit talaga. O yan o. Malinaw siya talaga o. Okay. So, yun. So, bali ang bibigay kong review, okay naman para sa akin. Goodbye ito. Ibig sabihin yung, hindi goodbye na baba. Ibig sabihin yung magandang presyo. Maganda ang pagkakabili. Hindi ka lugi sa presyo. Kasi, saan ka naman makita ng ganitong camera na waterproof yung case. Kasi ito guys, pwede itong pang swimming talaga to. Kaya pag naulan, kasi minsan makakita kayo guys ng mga yung mga nagbablog na mga nakamotor. Ito yung nilalagay nila sa helmet nila, sa ibabaw ng ulo nila. Pag nagbablog sila ng mga motovlog. Tsaka yung mga iba nagsiswimming, nakita mo yung mga dumadive tapos may dalas ng camera. Ito yun. So, yun lang. Okay. So, ang mabibigay ko sa kanyang rating sa 1 to 10 is 10. Tapos, good quality talaga siya. Medyo mabigat pa nga ang camera. Tsaka ito, ang ganda ng kanyang case. Talagang bumilib ako sa case niya. Talagang siya. Solid talagang waterproof. So, hindi ka talaga lugi guys. Ngayon, kung gusto niyo malaman kung magkano pagkabili ko rito, gaya na sinabi ko, kaya ang lakas ng loob ko na kahit na masira man siya or what, kung ano mangyari pagka babad na sa tubig. Kasi nabili ko lang sa guys ng mura lang guys, 297 lang ang pagkabili ko. Baka naman siguro, depende rin guys siguro sa gaya na sinabi ko kasi pag sa team mo, pag meron ka nang nabili sa mga item na medyo marami na rin, tinitreat ka nila as good customer. Kaya mga next buy mo, meron ka ng discount. Siguro yun ang dahilan. Binigyan ako ng malaking discount para dito, para magtuloy-tuloy lang yung kwan ko sa kanila. So, ibig sabihin, parang may konting discount dahil good customer. Parang yun siguro ang dahilan kung bakit napakamura lang nakuha ko. So, nung una nga, hindi ako maniwala. Akala ko baka fake. Kasi, 297. Okay. Discounted na yun, Parang naisip ko, baka wala namang camera sa loob. O kaya, baka may camera nga, pero yung defective. So, hindi naman sa defective. Dahil, ayan, may naka-operation pa nga siya, Ngayon, i-off natin. Power off. Okay, yan, power up na siya. Okay, so good. Yun lang guys. Kung nagustuhan niyo itong aking ginawang simpleng pag-unboxing tsaka pagte-testing ng kanyang pagka-waterproof, napatunayan naman natin na legit. So, kung nagustuhan niyo guys, paki-like and share na lang. And don't forget to subscribe to my channel, Nib TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pang mga video. Maraming salamat. Bye-bye.